Hindi raw ligtas ang sinumang bumabatikos laban sa Administrasyong Duterte. Yan ayon kay Vice President Leni Robredo, ang mensaheng ipinararating sa pagkakaaresto kay Senadora Laila de Lima. May direkta ring mensahe si Robredo kay Pangulong Duterte. Sinutukan ni May Alvin. Malinaw ang mensahe ng Administrasyong Duterte sa pagpapaaresto kay Senadora Laila de Lima, ayon kay Vice President Leni Robredo. The message was loud and clear. Anyone who dares speak dissent is not safe. Sinabi ito ni Robredo sa isang forum sa UP Diliman na tumalakay sa mga pang-aabuso at kawalan ng demokrasya noong rehimeng Marcos. Ang nakakadismaya raw, 31 taon makalipas ang EDSA Revolution na nagpatalsik sa diktador. Some leaders would like us to forget the atrocities of martial law. Some leaders are only too happy to glorify the dictatorship of Marcos, to revise history so that he is remembered a hero and not the thief and murderer that he was. Some leaders want to raise the fist of authoritarianism, to sow fear and discord among ourselves, to divide us with lies, violence, and bloodshed. It has begun. May direktang mensahe si Vice President Robredo sa Pangulo. We ask you to focus on the war that really matters, the war on poverty. Our people are hungry, jobless, and poor. Please use your leadership to direct our nation towards respect for the law instead of blatant disregard for it. We ask you to uphold basic human rights enshrined in the Constitution instead of encouraging its abuse. Be the leader you promised to be and evoke in us hope and inspiration instead of fear. Do not allow lies to distort the truth. Dumalo rin ang iba pang mga personalidad kabilang ng ilang miyembro ng Liberal Party sa talakayan tungkol sa people power. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng Malacanang sa mga sinabi ni Robredo. Leia Alves, nakatutok, 24 oras. Vice President Leni Robredo attended a forum in the University of the Philippines that aims to commemorate the People Power Revolution. In her speech, the Vice President questioned what she calls as the rush arrest of Senator Laila de Lima. Nel Maribuhok is in Quezon City to tell us why, live. Yes, Nel, go ahead. Darlene, Vice President Leni Robredo this afternoon expressed her support to Senator Laila de Lima, who is now detained at the PNP Custodial Center in Camp Crame. In her speech during a program at the University of the Philippines to commemorate the People Power Revolution, the chairperson of the Liberal Party questioned the rush arrest of her party-mate senator. Was she to be taken under cover of darkness? And to what end and why the rush? We do not know. The brave senator who dared begin a probe on the president's drug war prepared herself and said she will continue the fight. So this morning, the nation woke up to a worrying scene. A senator and a staunch critic of the president was escorted into police custody. The message was loud and clear. Anyone who dares speak dissent is not safe. The Vice President also calls on President Rodrigo Duterte to focus on other problems of the country such as poverty and unemployment instead of focusing on war on drugs. VP Robredo with the Liberal Party officials and former lawmakers like former Congressman Erin Tañada and Neil Tupas attended the forum to commemorate the EDSA People Power Revolution. Darlene? Thank you, Nel. And that's Nel Maribuhok reporting live from Quezon City. Wishes lang din ako. Diretso tayo. Boss. Parang dami pumapasok nga eh. Oo, diretso naman. Can you tell the location? I'm going to... Wait. Can you sasalit tayo? Yung ating communication. Maganda yung ating communication. Sir, na-coordinate namin, sir. We will allow you naman po to enter. Pero, effective ito ay saan po, sir? Saan po, sir? Opo, sir. Hindi opo. Kami tinigil. Yung mga media pinapasok. Wala kagabi ang kanina, ang mga sumusunod sa kanya, sumusubaybay. Siguro mga 10 sasakyan na ang dami-dami, bulletproof vest. Alam mo,
terrorist, kala ko malaking mapangalan tao. May instructions so kami sa kanila to screen yung mga papasok. Yung nakakapasok, sir, those were those who had access pasok, sa mga sir. ganong klase. Yeah, pasensya na po, sir, but you will be allowed. I'm sorry, sir, for the inconvenience. Carlo, nandito si Senator Lini sa harap ko. Dali. Ma'am, sandali lang. Ma'am, Quiet. Napilitan po ako umalis na agad sa bahay dahil nga po nabalitaan ko na on the way na daw po Okay na. yung arresting team. Ongoing. Ay labag po ito sa unang naging arrangement na dapat nga po na si Senator De Lima nasa harapan namin. yung unang arrangement po ay sa bahay muna ako magdamag to be with my family at babalik na lang dapat ako dito bukas na umaga. Opo. Yun po ang alam kong naging kasunduan. Tapos bigla daw pong binago, kaya nabalitaan na lang namin na on the way na yung arresting team sa bahay. So madalian naman po ako, mabilisan naman po ako na pumunta dito, bumalik dito, nagbihis kaagad ako at pumunta ako dito dahil ayaw ko po talaga na arestuhin nila ako sa bahay. Dahil nandun po yung family ko, I don't want them to see me being arrested. Okay. Kaya dito po ako. So dito po ako maghihintay sa kanila. Pero sana po huwag nilang pilitin na arestuhin kaagad ako ngayon pagdating nila dito. Hindi pwede, dapat to maghintay lang sila sa labas. Hindi po nila pwedeng pilitin and then they will serve the warrant on me while I'm here in the office and I'm not yet ready to face them. Kasi ang ano ko naman talaga sana nga bukas na umaga kasi yun naman talaga ang una na pinakiusap namin sa kanila. What is the difference between tonight and tomorrow morning? Masyado naman pong unusual, although hindi naman illegal, masyado naman unusual and to me unjust kung pipilitin nila ngayong gabi ang pag-aresto sa akin. Anyway, hindi naman nga ako tatakas. Ready naman akong arestuhin. Pero wag lang sana ngayong gabi. So I'll just stay here sa Senado and wait for the sun to rise bago po ako humarap sa kanila. Ma'am, anong worry nyo na arestuhin kayo ngayong gabi? Anong worry nyo? Alam nyo, kasi mas delikado ang gabi. Diba? And then konti naman sana ang respeto. Ma'am, ba't po kayo minamadali? Hindi ko po alam. Ma'am, akala ko may usapan na tomorrow 8 ng umaga. Yun na Bakit nga po? Hindi ko nga po maintindihan yun. May arrangement na ho sa kanila na ganun nga ho. Dahil hindi naman talaga ako aalis, hindi naman ako tatakas, hindi naman ako tatago, hindi naman ako iiwas. Kaya kampante rin nga ako na I'll be staying overnight sa bahay. Bigla hong nagbago, decision daw ho ata ni General De La Rosa. Pero ma'am, sino yung kausap niyo, ma'am? Tanong dito ko sino yung kausap ni Senator De Lima. As a matter of fact, hindi na nga po ako naabutan ng mga anak ko. My eldest son was staying with his father, my special child, Israel, 33 years old, was just on his way. Na-traffic kasi sa EDSA. So hindi na niya ako naabutan. My second son took his exams. Law school, Alabang. So gabi na natapos yung kanyang klase. So hindi kayo nakita, ma'am? Hindi na rin ako naabutan. Pagpupunta, Hindi ko nakita yung mga anak ko. Ma'am, hindi naman kayo magtatago dito sa loob ng Senate office kasi bawal mang aresto sa loob ng Senate premises. Hindi ho kayo magtatago sa opisina nyo? Nandito lang ako, ba't ako magtatago? I mean, hindi ako nagtatago. Pakiusap lang nga sana. Huwag nilang pilitin akong arestuhin ngayong gabi. I feel less safe if ngayong gabi po nila gagawin. ma'am, sino yung kausap ninyo, ma'am? Yung kasi naging kampante kayo, sabi niyo nga umuwi kayo, nagbihis na kayo, naging kampante kayo na hindi kayo arestuhin ngayong gabi. Sino yung kausap niyo, ma'am? Pwede na malaman? Ang alam ko si SB ko mismo nakiusap sa kanila. Pero sino po yung pumayag on their side, ma'am? JL Secretary Swen. Hirap na hirap lang ako eh.
So ma'am, dito na kayo Pero matutulog. mukhang na ano sila. Could it be the order of, could be ordered by the President, ma'am? Sino po nag-order nito doon? The fact na si General De La Rosa mismo ang nagdesisyon. Hindi ba boss niya dapat si Secretary Yes, ma'am. Sueño? So may nag-overrule na mas mataas. Ganun ang reading ko. So ma'am, ngayon ano yung legal remedy ninyo para... Ginagawa na po ng lawyers. Meron po sila. Did you try to talk to General De La Rosa for your request na bukas na lang ng umaga? I will not talk to him myself. Pero ma'am, may coordination pa rin po ba para huwag kayong arestuhin ngayong gabi? Either to your friends, through Senate President Pimentel? Well, I'm here at the Senate. And kung gagalangin nila ang Senado bilang institusyon, hindi ko dapat nila pilitin na pumasok dito para arestuhin ako. Kasi saan naman ako pupunta? Hindi naman na talaga ako tatago, hindi naman ako aali. That would be a disrespect to the Senate. Kaya hintayin lang po nila ako dyan sa labas. Para ma'am, hindi nyo gagamitin ng Senate, hindi nyo po gagamitin ng Senate as sanctuary para hindi kayo arestuhin habang wala pa yung tugon sa mga legal remedies nyo. Matalino? Ipaparito na lang, ma'am? Baka daw, baka. The last question Senator De La answered was if persons who visit her here in her, she said they might probably